ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko alam kung nararamdaman niyo rin ito, mga kaibigan ng Hot Movie Review. Pero may mga sandali sa buhay na kahit hindi mo pa nakikita ang mangyayari, parang may humihigpit na sa dibdib mo. At dito na tayo agad. Walang paligoy-ligoy. Walang paikot-ikot. Sa puntong ito, desidido na si Tanggol. Hindi na umatras ang isip niya. Hindi na umatras ang paa niya. Ang burol ni Santino ang nasa gitna ng lahat ng panganib. At para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa roon. Habang papalapit siya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, mainay ang alaala. Biglang bumabalik ang burol ni David. Ang lamig ng katawan. Ang mesang nagsilbing kabaong. Ang mga tingin ng mga tao. Hindi galit. Hindi awa. Kundi panghusga. At si Rigor noon. Matigas. Sarado. Piniling ipagkait ang tulong dahil sa pride. Hindi iyon malilimutan ni Tanggol. At hindi niya hahayaang mangyari ulit. Hindi sapat para sa kanya ang makinig lang sa balita. Hindi sapat ang makiramay mula sa malayo. Kailangan niyang makita si Santino. Kailangan niyang maramdaman na kahit sa huling sandali, hindi nag-iisa ang kapatid niya. Kaya kahit alam niyang may mga matang nagmamasid, kahit ramdam niyang may mga galit na handang sumabog, tumuloy pa rin siya. Kung may humarang, lalampasan niya. Kung may magbanta, haharapin niya. Ganito magmahal si Tanggol. Diretso. Walang preno. At alam niyang naroon si Rigor. Alam niyang sa oras na magkita sila, muling babangon ang galit na matagal nang nakabaon. Hindi iyon mawawala sa isang yakap. Hindi iyon mabubura ng isang dasal. Pero mas mabigat ang dahilan niya. Hindi pera ang usapan dito. Hindi kapangyarihan. Kundi dangal. Kabaong na maayos. Lugar na malinis. Lamay na karapat-dapat. Sa isang anak. Sa isang kapatid. Sa isang taong minahal. Habang inaayos niya ang lahat, ramdam ang tensyon sa hangin. May mga taong biglang natatahimik kapag dumadaan siya. May mga tinging umiilat. May mga matang nag-aapoy. Hindi niya alam kung alin ang mas delikado. Ang hayagang galit o ang katahimikan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kayo rin. Pero sa ganitong mga eksena, mas nakakatakot para sa akin ang walang nagsasalita. Dahil kadalasan, doon may naghahanda. Dumating ang sandali ng paghaharap. Walang sigawan agad. Walang suntok. Isang tinginan lang. Mabigat. Mahaba. Parang kayang basagin ang katahimikan. Si Rigor. Matigas pa rin ang tindig. Si Tanggol. Hindi umatras. Walang humingi ng tawad. Walang nagpakumbaba. Pero malinaw ang mensahe sa mata ni Tanggol. Hindi siya nandoon para makipag-away. Nandoon siya para kay Santino. Ngunit sa Batang Quiapo, bihira ang bagay na natatapos sa intensyon lang. May mga galaw sa gilid. May mga bulong. May mga kamay na handang kumilos. Kapag ibinigay ang senyas, alam ni Tanggol iyon. Ramdam niya. At kung kakailanganin, lalaban siya. Hindi dahil gusto niya ang gulo, kundi dahil minsan, iyon lang ang paraan para maipaglaban ang tama. Habang nagsisimula ang lamay, habang unti-unting napupuno ang lugar, may pakiramdam na hindi pa ito ang katapusan ng panganib. Parang may nakaabang. Parang may hinihintay na pagkakataon. At habang nakatayo si Tanggol sa tabi ng kabaong ng kapatid niya, tahimik,
nakayuko. Hindi mo masasabing ligtas na ang lahat. Sa totoo lang, pakiramdam ko pa lang dito. Nagsisimula pa lang. Ang mas mabigat na pagsubok. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang usok ng katahimikan sa paligid ng lamay. May kakaibang bigat na agad bumababa sa balikat ni Tanggol. Hindi ito simpleng lungkot. Hindi lang ito dalamhati. Ito'y pakiramdam na may paparating. Habang dumarami ang mga tao. Habang humahaba ang pila ng mga nakikiramay. Mas lalong umigtin ang tensyon. May mga ngiting pilit. May mga yakap na malamig. At may mga matang hindi talaga nakatingin sa kabaong. Kundi kay Tanggol. Parang hinihintay kung kikilos siya. O kung may gagalaw laban sa kanya. Tahimik lang si Tanggol. Nakatayo sa tabi ni Santino. Nakapako ang tingin sa kahoy ng kabaong. Pero sa loob niya, gising na gising ang bawat instant. Sa Batang Quiapo, kapag tahimik ang paligid, ibig sabihin may nagbibilang ng oras. May lalapit. Isang lalaki. Mabagal ang hakbang. Hindi kilala ng lahat. Pero pamilyar sa mundo ni Tanggol ang ganitong tindig. Ang tindig ng taong may utos. Hindi siya nagsalita agad. Tumayo lang sa di kalayuan. Sapat para makita. Sapat para maramdaman. At doon na nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi galit ang nakita ni Tanggol. Hindi rin awa. Babala. Parang sinasabi ng tingin. Hanggang dito ka lang. Bahagyang humigpit ang panga ni Tanggol. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya umiwas. Kung may gustong magsimula, hindi siya ang unang kikilos. Pero malinaw. Hindi rin siya ang aatras. Sa gilid, naroon si Rigor. Tahimik. Pero ang katahimikan niya, mas mainay kaysa sigawan. Ramdam ni Tanggol ang presensya niya. Parang multong ayaw mawala. Parang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Isang sandali. Nag-cruise ang kanilang mga tingin. Walang salita. Pero pareho nilang alam. Hindi pa tapos ang laban. At hindi rin ito magsisimula sa harap ng kabaong. Hindi na yon. Biglang may umiyak. Isang matinis na tinig ng babae. Isang yakap sa tabi ng kabaong. At doon lang muling bumalik ang realidad. Patay na si Santino. Ito ang burol niya. Huminga ng malalim si Tanggol. Pinilit patibayin ang loob. Hindi ito ang oras para sa galit. Hindi. Ito ang oras para sa bulo. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang darating ang sandali. At kapag dumating iyon, hindi na kabaong ang ipagtatanggol niya, kundi ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kapatid niya. Habang nagpapatuloy ang lamay, habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Talaga bang aksidente ang lahat? O may taong nakinabang sa pagkamatay ni Santino? At sa puntong iyon, mga kaibigan, dito nagsisimulang lumihis ang kwento. Dahil ang burol na akala ng lahat ay wakas. Para kay Tanggol, iyon pa lang ang simula.